Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang mga balita sa oras na ito. Bantay Panahon! Para po sa lagay po ng ating pong panahon, mayroon pong binabantayang low pressure area ang Pag-asa at ito'y huling namataan sa may bahagi ng Sulu Sea sa layong 260 kilometers sa kanluran ng Dipolog City, Zamboanga del Norte kaninang alas 3 ng madaling araw. Inaasam patuloy itong kikilos pa kanluran at nasa West Philippine Sea na rin mga kapuso mamayang gabi o bukas ho na umaga at posible itong maging isang bagyo habang patungo sa bansang Vietnam. Bantay Panahon! Samantala makakaranas ng mga pag-ulan, malalakas hanggang sa katamtaman ng pag-ulan na lalawigan ng Palawan, Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Makulimlim at may mga pag-ulan sa malaking bahagi rin ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil ho sa epekto ng low pressure area. Intertropical Convergence Zone at Easterlies. May ilang mga pagulan rin sa extreme northern Luzon dahil naman sa shear line. Pangkalahatang maayos ang panahon at may chance ng mga localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Makulimlim na may pabugso-bugsong ulan din at thunderstorm ang inaasahan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Bar. Bantay Panahon! Alas 5:49 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga! Samantala mga kaibigan, si Mapaga Balita, 77 hektaryang bakawan sa Quezon, Palawan, diniklara bilang critical habitat para sa Indo-Pacific crocodile ng Palawan Council for Sustainable Development Staff. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye po ng balita, pasok! Formal na inaprobahan ng Palawan Council for Sustainable Development ang deklarasyon ng 47 hektaryang bakawan sa masaklaw sa barangay Tagusaw, Suwangan sa bayan ng Quezon, Palawan bilang critical habitat para sa Indo-Pacific crocodile o Crocodylus porosus. Layunin ng bagong Tagusaw Suwangan critical habitat na matiyakin ang proteksyon at konserbasyon ng nanganganib na uri ng buhaya. Kasama rin iba pang mahalagang uri ng hayop na naninirahan sa lugar gaya ng spotted wood owl, gray-faced buzzard, Palawan flower picker at large flying fox. Ang pagtatatag ng critical habitat ay tunga ng mga konsultasyon sa komunidad, mapping at boundary delineation na sinuportahan ng barangay resolution at pag-endorse ng Sangguniang Bayan ng Quezon. Ang deklarasyon ito ay alinsunod na rin sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagpapatibay sa pangako ng Palawan bilang isang UNESCO-declared Palawan Biosphere Reserve. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo! Samantala mga kaibigan, lipat naman ho tayo mula sa bayan po ng Quezon. Puntahan din po natin ang balita mula naman sa bayan po ng Rojas. State of the Municipality Address ni Mayor Pidi Sabado ng Rojas, Palawan. Naging makabuluhan at makasaysayan daw ayon po sa ilan dumalo. Super Radio Local News! Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Naging makabuluhan at tinuturing na makasaysayan ang naging State of the Municipality Address of SOMA ni Mayor Pili Sabando sa bayan ng Rojas, Palawan noong nakalipas na araw ng Biyernes na may temang ulat ng 100 araw simula ng bagong yugto ng serbisyong totoo
ginanap sa Rojas Municipal Dome. Sa SOMA ni Mayor Sabando, binahagi nito ang mga hamon na kanyang inarap at ang maunang hakbang na kanyang sinagawa upang maibalik ang tiwala ng mga mamamayan sa lokal na pamahalaan ng Rojas. Ibinahagi rin ni Sabando kung paano unti-unting binago ng kanyang administrasyon ang mga nakagawang sistema, pinagtibay ng disiplina sa serbisyo publiko at tiniyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit ng tapat at may malasakit para sa kapanibangan ng lahat. Binagyang din ng alkalde ang mga konkretong hakbang na kanyang isinakatuparan sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan, kabilang ang mabilis na proseso ng financial assistance at pasahod sa mga empleyado, pagbili ng mga bagong rescue vehicle, pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura at pagpapatatag ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Rojas at mga mamayan tungo sa isang gobyernong tapat, malinis at may malasakit. Samantala, tiniyak din sa Bando na sa susunod na taong 2026 ay mga tatanggap na rin ng social pension mula sa lokal na pamahalaan ang mga senior citizen na hindi nakatatanggap mula sa national government dahil sa tinatanggap na pension ng mga ito mula sa Social Security System or SSS o Government Service Insurance System or GSIS. Ganun din ang mga persons with disability at mga solo parents. Maging ang barangay health worker ay pinangakuan din ni Sabando ng karagdagang incentives. Dumalo sa SOMA bilang mga panahon pandangal sina Palawan Governor Amiro Alvarez, Board Member Cherry Payacosta, Winston Alzaga at Maria Angela B. Sabando. Ako, si Ronnie Evangelista ng GMA sa Project Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ay patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, Department of Education may marompa, maigpit na nirekomenda sa mga guro na maging maingat sa pagpili ng graduate program mula sa mga accredited tertiary schools. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Naglabas ng kautusan ang Regional Office ng Department of Education para sa mga opisyal at pamuni na mahigpit na nire-rekomenda sa mga guro na maging maingat sa pagpili ng mga graduate programs mula sa mga accredited tertiary schools. Alinsunod sa naunang isyong lumabas, kaugnay ng walay scam ng pinasasangutan ng ilang masteral at doctorate degree na programs na inaano ka ng isang individual na kumakatawan sa isang kolehiyo. Mahigpit na nire-rekomenda ng DepEd Limaropa sa lahat ng guro na maging ingat at nagsagawa ng mastong verifikasyon sa pagpili ng kanilang graduate program at tiyaking ang napiling higher education institution ay opisyal na accredited at sa ilalim ng kontrol ng Commission on Higher Education. Mahigpit din ipinapahayan ni Direktor makipag-ugnayan at makipag-transaksyon lamang sa napiling paaralan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa enrollment, pagbabayad ng bayarin at pagkuha ng mga school records. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, ng tamang oras, 5 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Wellness break ipatutupad din para sa mga non-teaching personnel ng Department of Education. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Will Marabrea. Sa detalye ng balita, pasok! Kasabay pagpapatupad ng mid-year break o wellness break, magpapatupad din ang DepEd ng work from home arrangement para sa mga non-teaching personnel dito. Kaugnay nito, maaari mag-avail ang mga non-teaching personnel ng work from home na hanggang 2 araw sa loob ng 4-day work period o mula October 27 hanggang 30, 2025. Saklaw nito ang lahat ng mga pampublikong paaralan, division, region at central office. Pinatitiyak ng DepEd sa mga paaralan at mga namumuno ng opisina ang skeleton workforce para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa mga paaralan at mga tanggapan. Samantala, simula nga ngayong araw ang itinakdang wellness break ng mga guro at mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.
Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balita mula dyan sa pamahalaan panlalawigan po ng Palawan. 20 mga scholar ng pamahalaan panlalawigan pumasa sa katatapos lamang na Physician's Licensure Exam, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang magandang balitang yan para po sa lalawigan po ng Palawan, karagdagang mga doktor. Alamin ho natin si Super JV Juanit. Meron pong detalye ng balita. Pasok! 20 bagong lisensyadong doktor ang inaasang magbabalik ng kanilang serbisyo sa lalawigan ng Palawan matapos makapasa sa katatapos lamang na Physician's Licensure Examination. Ang mga bagong doktor ay kabilang sa mga scholar ng pamahalang palalawigan ng Palawan na tumatanggap ng tulong pinansyal upang makapagtapos sa kursong medisina. Mula sa mga ito, 3 ang nakatanggap ng 70,000 pesos na review assistance bago sumailalim sa nasabing pagsusulit. Inaasahang maitatalaga ang mga ito sa mga ospital na pinapatakbo ng pamahalang palalawigan bilang bahagi ng kanilang obligasyon bilang mga scholar. Layunin ng hakbang na ito na tugunan ang kakulangan ng mga doktor sa ilang munisipyo at mapabuti ang serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. Ang mga bagong doktor ay nagmula sa iba't ibang bayan ng Palawan gaya ng Nara, Sofronia Española, San Vicente, Rizal, Taytay, Bataraza, Cuyo at Puerto Princesa City. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan, dapat totoo. Congratulations ho sa mga bagong doktor na Palawenyo. Ay salamat mga karagdagan doktor para po sa lalawigan po ng Palawan na i-assign sa iba't ibang mga ospital dito po sa ating po lalawigan. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin si Super Rod Evangelista. Isinagawang pagsasanay ng city government patungkol ho sa gender sensitivity para sa sektor ng negosyo naging matagumpay. Super Radio Local News. Italya ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Pasok! Matagumpay nung nakalipas na linggo pagkasanay patungkol sa tinatawag na gender sensitivity para sa sektor ng negosyo na diniluhan na mahigit 500 mga manggagawa mula sa iba't ibang establishment po sa Puerto Princesa. Ang gender sensitivity training ay alusunod sa City Ordinance number 1214 na may titulungan Ordinance Revising the Gender and Development Code of Puerto Princesa. Partikular ang Section 17 nito may kinalaman sa gender sensitization programs. Ayon kay Carlos Abogado Jr., Assistant City Administrator at God Focal Person, required daw na dumalo sa pagsasanay ang mga negosyo na may 25 o higit pa ng mga empleyado. Hindi dahil isa sa mga requirement ng pag-renew ng business permit ay ang sertipiko mula sa pagsasanay. Sa kabuuan ng pagsasanay ay nagpakita ng mahalagang presentasyon si Maria Teresa Rodriguez ng Business Permits and Licensing Office hinggil sa gender responsive services in business permits processing and the importance of business permits in local governance. Tinalakay naman ni Maria Leonila Muhal, Social Welfare Officer po ang patungkol sa understanding gender sensitivity. Habang tinalakay naman ang gender and development laws and mandates at ang GAD Code ng Puerto Princesa sa pamagitan ni Pearl Binondo ng GAD Office. Ayon po ay abogado, magkakaroon pa raw ng mga katulad pang pagsasanay sa mga susunod na batch para sa iba pang negosyo sa lungsod. Ako si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan. Dapat